Good morning, good morning, good morning. Yeah, this is Brother William once again. We are having our live today, live broadcast of Jesus Word for Soul. And we are here in Toronto, Canada, M1J, 1P9, Scarborough. And magandang gabi po dyan sa Pilipinas, sa mga kung saan man ang madilim ngayon na lugar, sa Asia, siyempre gabi ngayon. At sa lahat ng mga Pilipino nandyan, o mga bisita, whatsoever, mga kaibigan, mga kapatid, o kamag-anak, and friends, yes. Hopefully, at nawa po ang Diyos ang magbigay bendisyon sa inyo ngayon, sa ating pag-aaral. Diyos po, hindi po ako. Diyos po magbigay sa atin ng pagpapala, sa ating paghahanap po ng salita ng Diyos. And ang topic natin ngayon kung ano ang mahalaga sa iyo. Yan po, kung ano ang mahalaga sa iyo. At nawa, makita natin kung ano ang mga bagay na malalaman natin sa mga bagay na dapat nating matutunan. Sinicheck ko lang po yung Facebook natin kung buhay yung live natin. So muli, maraming salamat sa oras nito at ipapatuloy po natin ang pag-aaral. Welcome po sa Jesus Word for Soul. Okay. So, Jesus Word for Soul Church of God members, dito po yan sa Scarborough. At pag sinabi kasing member, membro po sa pagtawag sa Diyos. Okay? Hindi membro kung kanino. So from here, makikita natin na mayroon tayong mga bagay-bagay na dapat matutunan at malaman. Kumanta kami kanina ng How Great is Our God. At ito, ipapakita ko lang sa iyo kung saan ba tayo nakatayo ngayon. Ang ibig pong sabihin niya, hindi literal na katulad ni Moses na nakatayo sa holy ground, pinahubad ng Diyos ang kanyang sandal. So, sa ating paglilingkod, the way how we serve the Lord, may mga bagay tayong matutunan. Kung saan ba tayo talaga nakatayo? Nakatayo ba tayo sa prinsipyo ng Diyos? O nakatayo tayo sa prinsipyo natin? Where do you stand? Or the principles of God, or His teachings, or the doctrines and the teachings of man? Ayan. Kaya, sa ating pag-uusap ngayon, sa ating paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong mga pangangailangan. Totoo po yan. Pangangailangan sa kusina, pangangailangan sa bayarin, pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng asawa, at pangangailangan mo. Kaya nga, itong tanong natin, ano mas mahalaga sa iyo? Mahalaga. Mahalaga ba sa iyo ganito? Mahalaga ba sa iyo ganyan? Well, it's a question wherein ikaw lang unang makakasagot niyan. Oo. Maaari sabihin, Brother William, ano pang mahalaga sa iyo? Kaya nga pag-usapan natin yan. Diba? Maganda. So ngayon, dahil nga umaasa tayo sa araw-araw na makatanggap tayo ng blessings, ang tanong, prepared ka na ba na magtanggap ng blessings sa mga pangako ng Diyos? Yung sa pangako niya, ano ba pangako niya? Ikaw ba'y magiging mayaman? Ikaw ba'y magiging masaya? Yan ba pangako niya? Ikaw ba'y magiging guwapo o maging maganda? Ikaw ba'y maging sexy? O ano ba? Ano ba talaga? Sinabi ba niya maging masaya buhay mo rito sa Pilipinas? Did He do that promises? Kasi maaaring hindi yan ang pangako ng Diyos. Kasi baka pangako ng Diyos na alam mo ay taliwas sa nakasulat sa Diyos. Hindi yung pangako niya talaga. Ano ba pangako ng Diyos sa iyo?
Alam mo ba yung pangako ng Diyos sa iyo? Baka naman, ikaw lang yung nangako, hindi kasabay ang Diyos. Kaya kasi marami kasi itong nagbubukat yan ng ganito, kasi gawa ng turo ng isang scientist, na hindi naman natin sinusuri kung totoo yung turo niya galing daw ang tao sa unggoy. Iba ko lang kung papayag ka na ito'y galing sa unggoy. Pero ako hindi. Dahil sa daming mga taong nagkasakit sa puso, inooperahan sa puso, kung talagang galing tayo sa unggoy, bakit hindi gamitin yung puso ng unggoy na ipalit? Ha? Nagkaroon ng brain tumor, bakit hindi gamitin yung utak ng unggoy para ipalit doon sa utak ng tao? Kaya marami nag-iisip na katulad ng unggoy. Bakit natin pinag-usapan ito ngayon? Grabe ka naman, Brother William. Ay, hindi po ako grabe. Pag-usapan na po natin kung yan ang pananaw mo sa buhay, binigyan kita ng idea. Kasi yung unggoy kasi pag kumakain, ano yan medyo greedy yan. Hindi marunong, magtawag ka yan Maglalagay sa kabilang pisngi, subo na subo. Halos kanya lahat. So yan ang mga pananaw ng panahon ngayon. Thomas Green. Na wala tayong, hindi natin pinag-aralan kung ano yung sabi ng Diyos. Unang-una, this is the thing that we should know. Kung who you are, what I am, and what we are. And the Lord God formed, in Genesis chapter 2, verse 7, of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Alam mo ba yun? O baka naman kung ano lang yung alam mo. Tagalogin natin, at nilalang ng Panginoon ng Diyos. Ng Panginoong Diyos, ang tao. Sa Diyos pala ang naglalang. Sa alabok ng lupa. Meron dyan mga pilosopo. At totoo, pinakahuling nilikha ng Diyos ang tao. Inuna niya yung bundok, dagat, tubig, pinaghiwalay niya yung tubig at saka lupa. Nagkaroon ng laman yung tubig, iba't ibang klaseng laman. Yung tubig dagat, malaki o maliit na mga nilalang. Nagkaroon ng bulaklak, nagkaroon ng halamanan. Kaya totoong mas unang nilikha yung mga hayop, mga halaman, mga bulaklak, kaysa sa tao. Pero hindi ibig sabihin galing doon ang tao sa hayop. Kaya nga ito yung basihan. At nilalang ng Panginoon ang alin? Ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung galing ka sa alabok, ngayon nabuhay ka o nabuhay tayo dahil sa kanyang hininga. Ang tawag doon, kaluluwang may buhay. Kaya kung nagtatanong ka sa kaluluwa mo, dahil nga ang kaluluwa ay tinawag yung galing sa lupa. Kaya magmula sa lupa, babalik tayo ng kusa. And dust we came, and dust we return. Kaya nga pag wala na yung hininga ng Diyos sa buhay natin, patay na kaluluwa. So yan yung unang pag-aralan natin. So ngayon, pwede nyo na sigurong sagutin unti-unti yung paksa natin, anong mahalaga sa iyo? Ano bang mahalaga talaga sa iyo? Kung tayo galing sa lupa at ang hininga natin galing sa Diyos, siguro maaaring magkaroon ka na ng munting pag-iisip o munting solusyon para masagot kung ano ang mahalaga sa iyo.
Ngayon, pangalawang bersikulo natin, in 1 Timothy chapter 4, verse 7, but refuse the old wives' fables and exercise themselves rather unto godliness. Nung pagkabata mo ba hanggang ngayon, ano pinaniwalaan mo? Yung mga sabi-sabi ni Lula Basyang, yan, maganda yung, may mga lula na nagtuturo ng tama. Pero hindi lahat. Kaya sabi dito, datapwat, itakwil mo ang mga kathang masasama. At wala ang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan. Magsanay sa kabanalan, hindi sa kabalbalan. Ulitin ko uli, ang paksa natin kung anong mahalaga sa iyo. Pinaniwalaan mo ba yung mga sabi-sabi ng mga old wives' fables? Mga sabi-sabi ni lulo ko, sabi ng lula ko, payabangan sila ng lula at lulo. Sa mga pinaniwalaan mo ba, yan ba'y galing sa Diyos o galing sa ibang tao? Kasi ito yung sabi ni pastor, ito yung sabi ni father, ito yung sabi ni ganito. Bakit hindi ka marunong magbasa? Bakit si pastor ba o si father ba ang ihatid sa hukay? Ikaw. Bakit si pastor ba ang mapakain sa pamilya mo o si father ba ang mapakain sa pamilya mo? Hindi, ikaw. So yan yung mga dapat. Si pastor ba ilalagay doon sa ataol? Pag namatay ka, hindi, ikaw din. So yun, pwede mo nang pag-isipan ngayon, ano bang pinagkakatwalaan mo? Mahalaga sa'yo, yung sabi ni Lula Basyang, sabi ni Lulo, sabi ng kapitbahay, sabi ng asawa mo, o kanino? Pero sa akin, mas mahigit na basahin ng Biblia para alam. Itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Kaya nga sinabing Holy Bible Hindi naman sinabing bad Bible yan. Kasi nga ayaw nila magbasa doon sa Biblia dahil nga masama isip. Meron silang sariling, kasi galing ko sila sa unggoy Sino ba nagturo niyan? Yan yung pinakamalaking kongregasyon kung saan lugar meron silang malaking sambahan. Yan yung mga nagturo niya na galing sa isa, pinaniwalaan nila yan. Ng tao galing sa unggoy, hanggang tinuturo nga sa eskwelahan So, dito naman sa Philippians 4:6, what it says, in Philippians 4:6 it says, be careful about nothing, but everything. Be careful about nothing, but in everything, by prayer. So, makikita mo dito na God is giving us what to do. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known, or let your request be made known unto God. Sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kanina, pakilala mo sa pare, pakilala mo sa kaibigan mo, pakilala mo kung kanino o sa Diyos. Yan ba ay nakalagay sa isang mahalaga sa iyo? Ang tanong natin sa paksa natin, anong mahalaga sa iyo? So isang diya to, isang idea ito na binigay sa atin ng Diyos upang malaman natin kung ano talaga yung mahalaga sa atin. Ano ba talaga mahalaga sa atin? Yung bang masaya ka sa isang lugar na pupuntahan mo?
o makinig ng salita ng Diyos? O punta ka lang kasi gaya-gaya system? Mamaya, antayin mo, marami pang mga bagay ditong idea na ibinigay ng Diyos, gabay. Idea, hindi lang idea, kundi guide, o geya. Sa Tagalog o Bisaya, ganoon din, geya. Guide. So Paul demonstrated peace and strength throughout his ministry. He never quit. Saan? Sa pagkikinig sa Diyos o pagbabasa. Hindi sa pagkikinig kung kani-kanino. Hindi sa pagkikinig kung kani-kanino. Kasi nga, pag nakikinig ka ng kani-kanino, na hindi ka naman, wala kang basihan, libog yan in lust. Lust of the eyes, lust of the flesh, lust of everything. So yan yung isang bagay. Anong mahalaga sa iyo? Yung masaya yung laman mo? O masaya yung mga bagay-bagay? So yung word na he never give up, sinabi yan, hanggang ngayon si Kristo, umaasa rin na bumalik ka sa Kanya. Pati ang Diyos. Kung ang Diyos nga, nakapaghintay ng 120 years, sa panahon ni Noah, bago nagparusa, bago binaha, sa kapanahonan ni Noah. Ganon din naman, si Abraham, nakipag-bargain sa anghel, kung may 50 mabubuti. Paparusahan mo ba? Susunugin mo ba? Itutuloy mo ba yung galit mo? Sabi niya, hindi. Hanggang sa naging 45, naging 40, pababa, 30, hanggang naging 10. Sabi ng Diyos, okay, kung may 10. Kaya doon mo makikita nagbabargain ng tao, nagbargain si Abraham, pero binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ganoon din naman si Paul. Kung alam mo yung istorya ni Paul, nagbago lang yan nung magkaroon siya ng encounter sa Damascus. Na-close encounter. Kasi ang mahalaga kay Paul noon, sundin yung mga pare noon Sundin yung nasa gobyerno. Gobyerno rin siya. Kaya siya yung pumapatay doon sa mga sumasamba kay Kristo. Sumusunod sa salita ni Kristo. Ang tanong, isa ka ba sa pumapatay ngayon? Sa mga turo ni Kristo? Isa ka ba sa kumukontra sa mga turo ni Kristo? So ito yung isang bagay na dapat nating malaman kung anong mahalaga. Sinasangayunan ba natin ang aral ni Kristo o binabalibala natin ang aral ni Kristo? So, pertaining about Paul, he never stopped reaching. Saan? Sa mga bagay na alam niyang nakakatulong sa kanya, na mahalaga sa kanya. So yan ito, kailangan natin ng kunting talino, kunting alam, kunting pag-iisip. Reaching for what? Sa mga hindi nakakaalam, alamin mo buhay ni Paul. Binata yan at may kakayahan. May pinag-aralan. At may tungkulin. Kaya pagdating sa tungkulin, alamin mo kung ano tungkulin mo. Tungkulin mo sa Diyos, o tungkulin mo sa barkada, tungkulin mo sa pamilya, tungkulin mo sa anak, tungkulin mo sa asawa mo, o tungkulin mo sa trabaho. Anong mahalaga sa iyo? Paul never stopped to accomplish his God-given goals. Hindi ka naman si Pablo, at lalo hindi ako si Pablo. Kasi hindi mo pwede ikumpara buhay mo kay Pablo. Lalo ako, hindi ko kaya ikumpara buhay ko sa iyo at buhay mo sa akin. Because we are
Different. Ito isang guideline kung paano nahabag ang Diyos kay Pablo. Nahabag ang naawa. Binigyan siya ng pagkakataon. That's like what we are now. God is giving us a chance. It is for us. It is for us. Whom you're gonna serve and whom you're gonna listen. Ngayon, I'll be giving you some illustrations. I'll be giving you what happened during that time. Because if we're going to have an example or someone to think of, hindi yung sa ngayon. Kasi ganito siya, o gato ganyan. Para samantalaan yung buhay natin dito, na kung saan, puno-puno ng kulay yan. Ang maganda sa iyo ngayon, bukas hindi na. Lalo na pag nagpapakitang tao ka lang, hindi ka magtatagal. Kunwari, bait mo, hindi ka magtatagal. Kunwari, masipag ka, hindi ka magtatagal. Kasi kunwari lahat yun. Kunwari, tamad ka, hindi ka rin magtatagal na kunwari magtamag-tamaran ka. Dahil lalabas ang totoong kulay mo kung masipag ka. Kasi ano mang bagay na ginagawa mo na kunwari hindi ka magtatagal. O ano mang bagay na ginagawa mo totoo, sigurado kung magtatagal ka. Ito, tingnan mo ito ha. All, what did Paul do? All describe this need to do. Binigyan ka ng idea. What God called him to do. Ano ba ang naintindihan ni Pablo at anong gusto niya ipahiwatig sa atin? Kung ano yung naintindihan niya sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Sinabi ba niya magsamba ka sa Diyos-Diyosan? Sinabi ba niya magluhod-luhod ka dyan sa revolto? Sinabi ba niya gumawa ka ng imahe na paniniwalaan mo? Walang basihan yan eh. Remember, ang ginamit ng Diyos, si Pablo, isang Hudyo din ito. Kasi si Kristo nagkatawang tao sa laman ng tao. Sa lahi ng Hudyo. Hindi lahi ng Pilipino. So, anong ginagawa natin? Pag ikaw ba tumatakbo, lingon ka na lingon, eh di mabubunggo ka. May halimbawa ito. Ito yung halimbawa ni Pablo kung ano yung mahalaga sa atin. Ano yung mahalaga sa atin? Kaya nagkaroon din ng problema doon sa mga kataga-rin ni Jose Rizal na dapat mong pag-isipan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa pagtutunguhan. Salita ni Rizal yun. Sa kapwa Pilipino, siyempre, niingat ko si Rizal. Malalaman mo. Pero ano sabi tungkol sa Biblia? Ano po ang turo ng Biblia? Pero sa mga nakakaalam, nabasa po ni Dr. Jose Rizal yung buong Biblia. Kaya nga doon sa El Dostorismo, sa No Limit ang Hirit, isinulat niya na sinabi niyang, kaya nga sa pinatay ng mga pari. Dahil hindi naman siya namatay dahil sa pakipaglaban. Ang nakipaglaban po si Bonifacio, para maintindihan niya. Ang ipinaglalaban ni Jose Rizal ay grupo, isang sa panampatay at relihiyon. Kinukontra niya ang mga aral ng mali-mali. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam, basahin niyo po. Kung may tiyaga kayong basahin yung No Limit ang Hirit o kaya El Dostorismo. Napagbigyan kami ng pagkataon na during my time, na ituro yan.
Isang oportunidad yun. Pero ngayon, hindi na itinuturo yun eh. Kasi alam nilang kontra eh. Wala na nga subject na Dr. Sirisol eh. Ang subject nila ngayon tungkol sa mga unggoy. No, itinuturo. Na hindi biblical. Kaya ingat-ingat ka. Okay, ito yun. Sabi ni Apostol Pablo na isinulat niya doon sa taga-Pilipos, to the Philippians, in the church of Pilipos, in the church of Philippians. Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Hindi ko pa inaring inabot. Ikaw si Pablo nagsabi, sinabi ba niyang nasa langit na siya? Hindi ko pa inaring inabot. Datapwa! Isang bagay ang ginawa ko. Isang bagay ang ginawa ko. Alin yun? Nakaredline niya. Na nilimot ang mga bagay na nasa likuran. The things of past. Kaya layo sinasabi sa, halimbawa, pag ako nagka-counsel, tulad mamaya, meron akong ika-counsel na ikakasal. Kasi hindi pwede magkasal ka na walang counseling. Kahit na ba matured yan. Kasi kung sa pagka-counsel mo, malaman mo na alanganin yung isang partner, alanganin yung isa, maaaring pag-isipan yung maigi. Kasi sabi ko nga sa iyo, ang pag-aasawa, maging tulad nito, paghangad ng kaligtasan, yan ay isang kontrata na walang atrasan. Ito yung idea. Para sa kaalaman po ng lahat, si Pablo po ay matandang binata. Blessed singleness. Pero hindi ko sinabing magpakatanda kayong binata. Kaya hindi ko rin sinabing magpakatanda kayong dalaga. Kasi may aral dyan kung anong meron. Ito dadapuan isang bagay ang ginawa ko. Na nilimot ang mga bagay, alin? Na nasa likuran. Kaya huwag ka lingon na lingon. Kung ano yung nililingon mo. Pag tumatakbo ka, huwag ka lingon na lingon. Pero pag nagdadrive ka, kailangan mo lingon ka na lingon, gilid-gilid pati sa likod. Kasi nagdadrive ka. Lalo pag nag-overtake ka. Kaya para doon sa mga pilosopo na hindi naman nag-iisip, intindihin mo kung ano pinag-usapan. Meron din yan, sabihin noon nung natuturo ko sa Bible School. Ibig ko sabihin, Brother William, hindi ko na lingunin yung aking mga magulang na tumulong sa akin. Intindihin mo ang talata. Kung ano yung mahalaga. Wala naman sinabing huwag mong tulungan mga magulang mo, igalang mo nga sapagkat ito yung banal na utos ng Diyos. Ang paggalang kasama doon ang pagtulong. Ang paggalang kasama doon ang pagtulong. Kasi may mga angas no? Kaya pangas na. Yung mga utak na minana nila, naniniwalang galit sila sa unggoy. Yan yung kailang minana. Kasi kung hindi ka naniniwalang galing ka sa unggoy, maluwag mong tanggapin ito. Eh, unggoy nga ugali, di ba? Napagkunwari lang. Kaya sabi ni Pablo, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At tinungo ang mga bagay na hinaharap. Kaya pag hinaharap, ano mahalaga sa iyo? Andun pa rin yung tanong natin, anong mahalaga sa iyo?
Kung hinaharap ang iniisip mo, ano mahalaga sa'yo? Possible, isipin mo, magkabahay, mag-graduate, magkalupa, magka-ano. Well, tama, hindi ko naman kinukontra yan. Kasi, decision mo yan. Hindi ka nga kinukontra ng Diyos eh. Hinayaan ka niya. Eh ako pa. Pipigilan kita? No way. Yun ang tinawag na free will. Kaya nasa sa'yo na eh, kung maglingkod ka o hindi, free will mo yan eh. Pero ang tinutukoy ni Apostol Pablo, nilimot niya ang mga bagay na nasa likuran. Yung kasamaan niya na pinatay niya yung mga Kristiyano dahil hindi siya nakikinig ng aral ni Kristo. Ngunit, nung nagkasulubong sila, doon niya naintindihan. Kaya mayroon siya tinutukoy dito, kaya sumulat siya doon sa Iglesia ng Philippians, the Church of Philippians, sa mga kapatiran doon, na nilimot ang mga bagay na nasa likuran. Na tinuro ang mga bagay na hinaharap. Wala naman sa atin ang walang masamang ginawa. Kaya nga, mulat sa nung mga bagay na ipinagbabawal ko yung testimonyo doon sa loob ng iglesia, tayo ng tayo. Wala na masasabihin eh, puro masama ng pinanggalingan eh. Hindi kasi naintindihan kung sino yung, bakit ka magiging witness ni Kristo. Ginawa nilang literal. Ito, ano ba tinutukoy ni Apostol Pablo dito? Na tinungo niya ang mga bagay na hinaharap. Ito po yun. Yung awarding time sa pagbabalik ni Kristo. Yan yung isang bagay na mahalaga kay Apostol Pablo, hindi yung pag-aasawa niya, hindi yung katayuan niyang isa siyang Pharisee, mataas ang pinag-aralan kasi nakapag-aral siya kay Gamaliel, magkasabay sila ni Apollos, pareha silang nag-aaral doon. Pero si Apollos mas eloquent. Pinagpala din si Apollos dahil naintindihan yung turo ni Gamaliel. Pero mas pinagpala si Apostol Pablo dahil tinuruan siya mismo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo. Mahalaga yun. Totoo ba yun? O sige, text mo ako. Kaya lang, may bibigay ko siyang mga versikulo na basahin mo. Hindi ko papaliwanag sa'yo, basahin mo. Ibibigay ko siyang mga talata. So yan yun. Yan yung mahalaga kay Apostol Pablo. Hindi yung naging kalagayan niya. Hindi siya nangaral para magkapera. Hindi siya nangaral para sumikat. Kundi nangaral siya para tuparin yung pagtawag. Ano yung mahalaga sa kanya? Marating. O, turo, ipakita ko sa versikulo. Asan pa ang versikulo niya? Okay, Philippians chapter 3, verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling. Kaya pala tayo tumatakbo sa isang bagay na gusto natin. Hindi takbo ka lang takbo dyan. Hindi yung hanap-hanap ka ng hanap kung sasamahan mo kung sino. Kahit sa lugar naman eh. Mayroon yan eh. Kasi maraming hinahanap. Pagkaroon ng barkada, magkaroon ng malapitan, magkaroon ng mauutangan. Lalo dito sa Canada. Oo, dahil pahigpit na pahigpit. Pero binasa ko na yun kung kanino ka lalapit. Binasa ko na kung saan ka lalapit. Sabi niya, I press dito sa 3:14,
I press toward the mark for the prize of the high calling of God sa pagtawag sa Diyos, o kaya mamaya, in Christ Jesus. Tagalogin natin. Nagtutubulin ako sa hangganan. Kasi may hangganan tayo eh. Na marating natin yung finish line. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag. Ng dakilang pagtawag. Ha? Sino ba nagtawag sa'yo? Pastor, pare, kamag-anak mo, asawa mo, anak mo? Sino ba? Ano mahalaga sa'yo? Sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. So kaya kung naramdaman yung tawag ng Diyos, hindi tawag ng gusto mo. Yan masakit papakinggan dahil nga topic natin, ano mahalaga sa iyo. Eh ngayon, pag yung hindi mo kabisado ang mga salita ng Diyos, hindi ka sanay makarinig ng totoo, magagalit ka talaga sa akin. Dapat ba akong kagagalitan o magagalit ka sa sarili mo dahil may binasa akong versikulo? Nagtutumulin ako sa hangganan ayon kay Apostol Pablo na sinulat niya sa mga taga-Pilipos. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Doon pa na siya nagtutumulin. Hindi siya nagtutumulin kung saan, sa pagkakailangan. Kung talaga nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo na alam ng Diyos pangangailangan mo. Ang hindi lang niya alam kung susunod ka. Alam niya pangangailangan mo, alam niya hanggang kailan buhay mo. Ang hindi niya alam kung susunod ka sa Kanya o maglilingkod ka ng tapat sa Kanya. So ano pala dapat gawin? Meron hindi alam ang Diyos sa iyo, papatunayan ko. Kaya nga merong free will eh. Nasa sa iyo kung gusto mo ng langit o gusto mo ng impyerno. Free will yan. Ito, mahalaga ngayon na pwede pag-isipan isa is to balance between working hard, okay, is to balance between working hard and giving God room or giving God a room to work miracles. Diba paano gusto natin tayo gumawa ng milagro para sa sarili? Ang ginawa kasi ni Apostol Pablo noon, maging mana sa mga disipulo. Balance eh. Ano yung binabalance niya? Between working hard. Working hard. Uy, ganyan nga Brother William eh, nagtatrabaho eh. Tama. Ito, ginawa ko rin ba? And giving God a room or giving God room. Isang lugar sa puso mo o sa isipan mo na siya mismong kikilos para sa isang milagro sa buhay. Hindi ko pa naranasan yan, sana all. Sabihin mo. Yung mga word na yun, madali mong natutunan kasi wala naman sa Biblia yun. Kung asan yung mga kulukuhan, ang dali mong matutunan. Pero pag yung sa kabutihan, hirap mong paniwalaan. Pero pag chismis, dako ang tainga mo, napakabilis. So balance between working hard and giving room to miracles. Kaya salamat pala doon sa Brother William, mag-live ko ulit. Sabi ko, handa ka na bang makinig na totoong aral?
Eh sabi ko nga sa iyo, kung hindi ka sanay makinig ng totoo, sasakitin tayo na mo. Magagalit ka na walang kadahilanan. Hindi pa ako ipinanganak na kasulat na ito at nangyari na yan. So, talking about Paul again. About Paul. Paul was hands-on, hindi hands-off with his task. Kasi kung alam mo yung tungkulin mo, ano ba talaga tungkulin mo sa Diyos? Sambahin siya o magpapaniwala ng aral na walang katuturan? Sa mga aral na niyayakap mo, naka-hands-on ka ba? Ang pinag-usapan na ito, working balance and giving God a room. Naka-hands-on si Pablo habang ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin. Tungkulin sa Diyos, kung tungkulin sa kapwa, nangangaral siya. Hindi magkapera sa kapwa. May matinding na sinabi niya si Pablo mas mainam sa akin ang mamatay kasi tumanggap ng tulong galing sa inyo. Napakalupit na salita yun. Kasi alam ni Pablo kung sino ang higit na tutulong sa kanya. Ito yun but he has always willing. He was always willing to take his hands off when God told him to. Mangaral ka ng libre. Tumulong ka ng libre. Hindi yung, sige, magkano ba? Hindi yung libre na tapos sabihin mong ipamalita mo na ikaw nakatulong. Hands-on ka pa rin, hindi hands-off. Kaya anong mahalaga sa iyo? So ito yung ginawa ni Pablo. Dinidescribe niya sa atin kung ano yung mga bagay na ginawa niya. Paul was hands-on with his task. Ano ba yung una-una itinuro din? 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved to God, a workman who is to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hands-on siya doon. Itinuro niya kay Timoteo na pag-aralan. Pagsumikapan mo pag-aralan ang salita ng Diyos. Mag-aaral na hindi nahihiya, na magsasabi ng tapat. Ngayon, kung gusto mong mag-aral, kulang ka sa kaalaman, ano ituturo mo? Saan mo dadalhin ngayon yun? Sa ngayon, paramihan ng mga ginawa Si Kristo nga, iniwanan niya yung 5,000, iniwanan niya yung 4,000, pinakain pa niya. Dahil nga, hindi naman talaga naghahanap yan. Sabi ko rito, pag ikay naging Kristiyano, hindi paramihan ng kaibigan. Tinatanggal ng Diyos sa mga kaibigan mo, hindi mahalaga sa iyo. Kasi iba mahalaga sa kanila. Mamaya ibigay ko ang versikulo. Anyway, pag namatay ka, wala ka ng kasamang barkada at kaibigan doon sa libingan mo Hindi mo nga maisama yung misis mo. At ayaw din sumama sa'yo. Kaya anong mahalaga sa'yo ngayon? Balance hard work and give God room to work miracles. Pero marunong ka mag-hands-on sa mag-hands-off. So ngayon, ano
Ano ibig sabihin nun? It's very simple to understand. When you are concentrated to His Word, let go and let God lead. Let go. Kung iniwala ka ng mga kapag-anak mo, let it go. And let God lead. Si Kristo ba, agad-agad sinunod ng kanyang mga kinakapatid? Mga half-brother, half-sister? Hindi! Pinipilit pa rin ba niya? Hindi rin. Pero dumating ang panahon. Hanggang naging mangangaral na rin yung half-brother ni Kristo na si James. Kaya dalawang James diyan sa Biblia, hindi lang isa. Kasi may kinakapatid si Kristo na James na pangalan. So mahaba-habang istorya yun. Kailangan mo talaga mag-aral. So ngayon dito, what's next? May mga bagay tayong pinaniniwalaan. Yung buhay ng ating pananampalataya, life of faith, and life of work. Na lagi natin sinasabing, alam mo ang mundo, alam mo rin ang buhay mo, alam mo ginagawa mo. Are not mutually exclusive. Buhay pananampalataya, nandyan ang Diyos. Sa buhay ng iyong paggawa, pagtrabaho, nandyan ang Diyos. Wala naman, brother. Hirap na nga ako eh. Eh lalo kung hindi ka siguro binigyan ng lakas ng Diyos, eh kung yung litin mo hindi na gumagana, kung hindi ka makatayo, makapagtrabaho ka. Hindi mo may galaw yung paa mo, makalakad ka. Hindi mo may galaw yung liig mo, makalingon ka. Hindi gumagana yung tiyan mo na maayos, makakain ka. Hindi exclusive yan. Hindi exclusive. May nagmamay-ari niyan. Sige nga. Anong mahalaga sa'yo? Yan yung ating paksa. Kasi mayroon tayong dapat tingnan na napakasilan na balanse. Kaya minsan kagabi, sabi ni Mrs. ko, kakain ka, mamaya siguro. Sabi niya ako, hindi na. Eh, nakalimutan niya, nagluto ako ng bangus na inisting ko. Mamaya, okay, sige. Sabi ko, mamaya kakain ako, magluto ka ng kanin. Hindi marami pa yan. Bakit? May bangus eh. Ba't mo sinabi? Nakita mo? So may mga bagay na ganyan. Ito yung example ng delicate balance. Ano yung dapat natin i-balance? Yung work and faith. Work and faith. Anong klaseng trabaho ko yun? To work our salvation? Actually, kung tutuusin pag alam mo lang mga bagay na to, God is not cruel. Hindi siya sakim. Hindi siya malupit kung kilala ka niya. Kasi siya yung handang tumulong sa atin. Just understand that delicate balance. Work and faith, or versus faith whatsoever. That God sometimes does His most exciting work. Sabi ni Kristo sa Biblia, pagdating ng panahon sa pananampalataya, have faith in me and have faith also in God. That God sometimes does His most exciting work.
mahalaga sa iyo? Mahalaga mo bang maranasan ang mga bagay na ito? Na maramdaman mong niyakap ka ng Diyos? O niyakap ka ng kagustuhan mo? O niyakap ka ng pangarap mo? Sino ba talaga ang kayakap mo? Anong mahalaga sa'yo? Kaya minsan may tinatanong ako yan. O, kumusta ang gabi mo? Sinong kayakap mo paggabi? Si brother naman, alam mo namang matanda akong dalaga. Di unan, sabi ko hindi. Kayakap mo bang salita ng Diyos kagabi bago ka natulog o pangarap sa buhay? Ay, oo naman. Very good. God sometimes does His most exciting work. Mahalaga ba yun? Mahalaga yun. Na maranasan mo, o maranasan ko, o maranasan din lahat. Okay. Paano ngayon, Brother William, malaman kung talagang natawag ako doon sa higher calling? Na pinagkita mo na kung saan tumatakbo si Apostol Pablo. Magandang katanungan ko yan. At least, kung yan ang naging tanong mo ngayon, sa isipan mo, kung paano mo makuha, paano malalaman na ikay tinawag sa higher calling. O baka naman, ibang nagtawag sa iyo, tinawag ka lang ng pangangailangan. Tinawag ka ng kahirapan, kaya lipat ka ng lipat ng church kung sino yung uutangan mo. Lipat ka ng lipat ng church kung sino yung pwedeng makatulong sa kahirapan mo ngayon. Na gagamitin mo, mangga, yung mga manggagamit. Gano'n yan eh. E paano mo malalaman yan? Okay, ito naman yung paliwanag ni Apostol Pablo. Paliwanag ko na Biblia. Ano yan? Ano ko natin gagawin? Kung ikaw ay Bible believer Christian, kasi maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia. Basta Kristiyano lang sila. At masama pa nun, dinugtungan pa pangalan kung ano-ano mga dugtong. Ikaw, ano ba niyayakap mo? Aral ba ni Kristo o aral ng grupo mo? Kasi ganito kami eh. Wala naman ganyan sa Biblia. Isa lang nakasulat niya, Christians. Wala na dugtong. Kaya nga Kristiyano. So, a Bible-believing Christian, yung naniniwala sa Biblia, hindi naniniwala kung ano-ano kung sinong sumulat. Mga invento. Kung isa ka doon, if you're one of the Bible-believing Christian, you have much greater position. Para saan? A higher calling. Much greater. So malaki ang chance mo na maintindihan mo yung pagtawag, yung dakilang pagtawag, o higher or heavenly calling. O ayoko bang mamatay? Bakit? Pag tinawag ka ba ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya o tinawag ka sa pag-aaral sa mamatay ka na? Preparatory yun. Hindi ka basta-basta pag namatay, kaya tawagin mo pa lahat ng pastor, lahat ng pare, bayaran mo, ubusin mo lahat ng pera mo, hindi ka maliligtas. Hindi bayaran ng Diyos tulad ng pagkakala mo. Hindi suhulan, hindi mo pwede suhulan ng Diyos. You cannot even impress God because He has everything. What we have, coming from Him. Kung ano may mga tinatangkilik at hindi ito, galing sa Kanya lahat. Wala kang tinatangkilik na hindi galing sa Kanya. Lahat ng bagay na tinatangkilik mo ngayon ay galing sa Kanya. Mula sa asawa, mula sa bahay, mula sa trabaho, mula lahat, mula sa naipon mo. Yung utang, hindi ikaw yung may desisyon yan. Nagkautang ka ng milyon, tulad ko, ako ang nagdesisyon noon, hindi ang Diyos. Pero humingi ako ng tulong. Natural.
Kaya ka nga pinautang dahil pinahintulutan. Pero hindi ibig sabihin Diyos ang magbayad. Tutulungan ka niya, tuturuan ka niya kung paano. Pero pinag-usapan nitong mahalaga yung higher calling. Ano ba kasi yun? Ito. In Hebrews chapter 3 verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of heavenly calling, consider, the apostle and high priest of our profession. Sino? I-consider po ba si Apostol Pablo? Consider po ba si Matthew? Consider po ba yung sina Juan, sina Santiago? Isa lang po. Christ Jesus. Kaya mga banal na kapatid kasi tawag dyan sa isang totoong Kristiyano na nagbabasa ng Biblia. Kaya mga banal na kapatid, may mga bahagi, mga banal na kapatid yung nagbabasa ng Biblia. May mga bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Hindi tinawag ng kamunduhan. Tinawag sa pagtawag ng kalangitan. Kaya pag sinabing kalangitan, di alamin mo yung mga nakasulat para sa langit. Hindi yung sabihin mo, Happy birthday Papa in heaven, Happy birthday Mama in heaven. Saan mo mabasa yon? Saan mo ba inihatid yung patay? Sa sementeryo? Kasi ililibing mo. Ayaw ko nga papuntahin sa bahay, takot-takot ka eh. O makaamoy lang ng kandila, nandiyan si mama. Takot ka, magkukumot ka pa. Paiyak-iyak ka pa nung inihatid mo. Wala namang ganun. Kaya sa pagtawag ng kalangitan, intindihin mo. Kaleng, inyong isipin. Sino? Ang apostol at dakilang saserdote, the high priest. Kaya kung nakikinig ka sa pastor, nakikinig ka sa pare, kung sino man yan, obispo na yan, kung ano pa yun, reverend pen, doctor whatsoever, mas mainam magbasa ng Biblia. Ngayon, kaya na tayo gumagamit ng mga bersikulo para mailayo tayo sa kamalian. Maliwanag po yan. Kaya pwede kang mag-corrigere, pwede mong corrigerin ang aral. Kung mali, pero basahin mo muna maigi. Inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala. O ngayon, kinikilala mo ba? Si Jesus, na tagapagligtas mo, tagapagligtas ng buong sanglibutan. Hindi mo sinasabing personal savior mo yan. Paano mo naging personal? Ano ito? Paste, brush mo. No. Pangkalahatan yan. Kung tinawag ka, at alam mo yung pagtawag ng kalangitan. Kaya nga, anong mahalaga sa'yo? Anong mahalaga sa'yo? Kaya pinapaubaya ko sa inyo ang mga kasabutan na yan. Ganon din naman ang Diyos. Pinapaubaya niya sa atin kung anong gusto natin. Ephesians chapter 4, verse 29. Okay, two more verses. Two more slides, should I say. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Yan. Sa Tagalog, Efeso Kapitulo 4, talata 29. Ano bang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Mahalay lang. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan.
upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Mahalaga ba sa iyo yan? Kaya sabi, ano mahalaga sa iyo? Pero hindi pa to tapos dito. Kaya meron tayong extension nito, aral. Kaya ko naman itinapit to kasi may nag-text sa akin, Brother William, baka gusto mong ipaksa yung anong mahalaga sa panahon ngayon at saka sa bukas. Sabi ko, sige, walang problema. Gawan natin ang panalangin yan at pag-uusap. Gagawa tayo ng slides para dyan. Pero nakagawa na ang Diyos ng aral. Nasa atin lang ang mag-arrange. Kaya sabi ko, should I self-approve to God? So ngayon, sa panahon natin, ito po yung ating huling slide. At kung saan tayo magpapatuloy sa pagkakataon ng linggo. Na we are called to salvation. Tinawag tayo sa kaligtasan. Hindi pare-parehas po ang pagtawag sa atin. Pero isang lugar lang ang pupuntahan natin. Kung pare-parehas na yung tinawag na sa kalangitan. We are called to salvation and to a task unique to each one of us. Oh, iba't iba pala, hindi pare-parehas. Sana all, ito wala talaga, hindi ka talaga nag-gano'n. Ha? Nakakita nga ng umasensong buhay, sana all. Pero nung naghihirap yung tao, bahala ka sa buhay mo. Nung nangarap pagpunta ng Canada, bahala kayo sa buhay nyo. Nung umasinso sa Canada, sabihin mo sana all. Nakuha mo, sa oras ng kahirapan, baliwala sila sa iyo. Pero na umasinas, mahalaga na sila sa iyo. Ano mahalaga sa iyo ngayon? So yun. So, iiwanan ko muna yung tanong na yan kasi hindi pa tayo tapos. Ano mahalaga sa iyo? Kaya dito tayo hihinto ng ating pag-aaral. At nawa po sa mga magbubukas po sa Facebook at saka sa YouTube, maging magandang bahagi po ito sa ating pamumuhay. Ulitin ko, tinawag po tayo sa kaligtasan na iba't iba ang ating dapat gampanan. Kasi magkakaiba po tayo. We are peculiar. Hindi lahat nakapagturo, hindi lahat yan. Marunong may gift ng pagtulong, hindi lahat binigyan ng gift ng papagaling. Hindi po, hindi pare-parehas. Hindi lahat tinawag magpastor. Hindi lahat tinawag na makapag-asawa. Pero binigyan ka ng laya na mag-asawa. Kaya mayroon tinawag na blessed singleness. Hindi lahat mahaba ang buhay, mayroon maiksi ang buhay. Hindi lahat matangkad, may pandak. Hindi lahat nakakita, may bulag. Hindi lahat nakakarinig, may pingin. Hindi lahat nakakalakad kasi mayroong putol ang paa. May paa nga, pero hindi gumagana, kaya naka-wheelchair. Subalit lahat yun, tinawag. May ngipin o wala, maganda o pangit, bata o matanda, mataba o payat, gwapo ka o pangit ka, mayaman ka o tukha, lahat tayo tinawag sa isang kaligtasan. Ngunit, mayroon tayong mga tungkulin na gagampanan. Hindi magkakapareha. Subalit, ang paraan ng kanyang pagtawag ay iisa. Nasa Biblia po lahat yan.
Kaya kung inyong maluwag na tanggapin ang aral ng Diyos, hindi ko po aral ito, aral po ng Diyos. Tagapagsalita lang po ako. At ito'y aral din para sa akin. Hindi lang para sa inyo. Ito'y para sa ating lahat. Kaya huwag niyong ikakagalit kung nasagasaan yung inyong prinsipyo. Dahil ang ating pinag-usapan ay prinsipyo ng Diyos. Hindi prinsipyo ng kung sino-sino. Ano ang mahalaga sa iyo? Sarahan po natin ang panalangin at nawa sa ating panalangin na paghingi ng bendisyon ng Diyos, ay malubag kong tanggapin ito. Sapagkat ako man din, ay kailangan kong tanggapin ang aral na ito para sa ating ikaliligtas. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paalala at isang mahalagang tanong kung anong mahalaga sa amin. Hindi pa ho tapos ang paksang ito. Katapat subalit, inihiling ko po sa iyo, Ama, sa mga nakikinig po at nagsusuri sa mga salitang ito, hinihiling ko po na ito'y iyong bigyan ng pagkakataon ayon sa iyong kagustuhan na maunawaan at maintindihan lubos ang iyong adhikain o ang iyong gusto sa buhay namin. Nawa po, Ama, bendisyonan mo ang mga taong patuloy nagsusumikap na hanapin ka at sundin ka. Pagaanin mo po, Ama, ang mga pagsubok. Subalit, thy will be done. Ikaw po masusunod. Pagaanin niyo lang po ang aming mga pagsubok, baka kami mahulog. Yan po ay pakiusap na kung saan umaasa kami lagi sa iyong kalooban. Sundin po ang iyong kalooban. Muli, Ama, salamat po sa pagkaloob ng iyong anak sa amin at sa tulong ng Banal na Espiritu Santo upang kami ay gabayan, upang kami ay matututo sa mga bagay na hinahangad mo sa aming buhay. Muli, Ama, ibinabalik ko namin sa iyo ang kapurihan at kadakilaan. Kasi ikaw lang po dapat mabigyan ng kapurihan. Pagpalain niyo pong bawat isa, mga kapatid, tanggapin natin ang bendisyon. In Jesus' name we pray, we say, Amen. Okay, muli, salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa linggo. Ang inyong lingkod po, si Brother William.